I think this is really about destroying Duterte. Gusto lang niyang pakita na siya ay, kita mo, nilalabanan ko ang China, pero si Duterte hindi ganito, mas magaling ako kay Duterte. Pero mga Pilipino, hindi naman ito, alam naman nila kung ano nangyari sa panahon ni Duterte, no? Yung panahon ni Duterte, hindi nilagay ni Duterte ang Pilipinas na mapahamak. Kasi itong mga kabarkada ng Pangulo, merong negosyo sa China, no? Yung brother-in-law nga ni Bongbong Marcos, si Martin Araneta, ay last year, recently, nakipag-business deal sa isang Chinese state-owned company on construction materials. Ay, di ba, parang wala parang lahat na nagsasabi, lahat na nag-o-offer ng magandang suggestion at solution dyan, tinatawag nilang traidor. Di ba? At ano-ano pa. So, ano ang gusto ninyong solution? Kung gusto niyo naman ng bakbakan, no? Well, go ahead. Diba? Kung gusto nyo ng bakbakan. Pero, sana i-cancel yung mga passport ng mga politiko, no? Para hindi ito makakalabas ng Pilipinas pag nagkasimulaan ng bakbakan. Pa ng maraming pag-uusap hanggang sa makakamap ng kasunduan. Ganyan bang nangyayari ngayon, Sas? Well, di ba yun ang dapat ipalabas niya yung pahanap niya yung clip nung sa SONA niya, yung that's the Filipino way. Yung para maipalabas natin, no? Obviously, hindi yan ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon ay ang kanyang ayaw gawin noong kampanya. So, tama yan si Harry Roque, no, na bumalentong talaga si Bongbong Marcos mula sa kanyang mga binitawang salita noong eleksyon. Hindi lang noong eleksyon, consistent kasi ang kanyang posisyon mula nang siya ay senador tungkol sa issue na ito. At hindi makakailayan. So ngayon ay nakikita natin na parang papunta na tayo sa bakbakan, no, MJ at Admar. Oo nga. Parang hindi na, parang nasaan na yung Bongbong Marcos nung senador pa siya, nung kumakampanya bilang presidente, at kahit nung first SONA, na kung hindi, if the talk fails, let's talk some more until we find a consensus. Hanap nyo nga yung exact clip niya nung first SONA. So, sa madalit salita, hindi yun ang nangyayari. Nakikita nyo naman na bakit napapadalas ang drama. I call it drama because tiningnan ko ang datos, no, Admar saka MJ. Sinabi ng Philippine Navy, sabi nila, I think kukunin ko yung exact figures para hindi ako magkamali. Okay. Habang hinihintay niyo ako. Okay, nung last year, so sabi ng ating Navy, 28 resupply missions sa mga Philippine-occupied features sa Spratlys. Okay? 28 resupply. Tapos, 14 times doon, 14 doon sa 28, ay papunta ng Ayungin Shoal. Okay, tingnan niyo yung number 28 times papunta doon sa mga Philippine-occupied islands sa Spratlys, at 14 doon ay papunta ng Ayungin Shoal. Alam niyo ba kung ilang beses lang nagkaroon ng insidente? According to Philippine Navy spokesperson for the WPS, si Commodore Roy Vincent Trinidad. Hulaan niyo kung ilang beses dun sa 14 times or sa 28 times. Ilan ba? Give your best Go, guess. Mark. Ikaw na bahala, Mark. Ilang beses sa 28 times last year nagkaroon ng insidente? Last year siguro halos yun every week yung nangyayaring insidente doon sa Give your best guess, Admar. Okay. Give a number. 28. Siguro mga nasa 8 beses or 10 beses, ganyan. Okay, ikaw MJ. ikaw. Ito si MJ, baka
Akala ko nasa ano tayo, nasa paralan tayo. Akala ko nagtuturo kasi nagtuturo to si Sas eh. 15. Ikaw, MJ, give 15. me your best guess. 15. Ilan? 15. Pareho kayong mali. Uy. Sige. Pareho kayong mali. 5. Alam niyo kung ilang beses? Alam niyo kung ilang beses? Ilang beses? 3. Uy. Ay, malayo. So, hindi po ako ang nagsabi nito, kundi po ang spokesperson ng Philippine Navy on WPS. Ngayon, ang sabi niya, ito eksaktong sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad. At nireport ito ng Philippine News Agency. Ang sabi niya, all the others were unimpeded, no illegal actions were conducted. Furthermore, we had more rescheduling submissions to Ayungin because of the condition of the ships in unfavorable weather conditions. He also clarified that the presence of the Chinese Maritime Militia in the RORE does not automatically mean illegal action or harassment. Tapos, ang sabi niya, ang sabi niya dito, 3 beses lang doon. Tapos yung 3 beses kasi noon, out of 14, ito yung may mga construction materials. So, ngayon, kung ganito yung datos, kailangan natin magtanong. Kung talagang ang kailangan natin kasi linawin, no? Ang konteksto nito ay territorial disputes. Para sa Vietnam at para sa China. Okay? Kung sinabi ko China, kasama dito ang Beijing at Taiwan. Dahil pareho lang naman ang claim nila dyan. Para sa kanila, ang Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, yan ang kanyang international name, Second Thomas Shoal. Para sa kanila, ang Second Thomas Shoal ay parte ng Spratly Archipelago. Okay? Anong ibig sabihin yan sa kanilang, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, halimbawa, ang Pilipinas sa isang archipelago. Ang Babuyan Island na nasa dulo ng Pilipinas, okay, kahit coral pa yan dyan, pag nasa within the archipelagic baseline ka or kasama ka sa you will defend that. Okay? Because it is part of your archipelago. Yaan ang pagkakaintindi ng Vietnam at ng China. Both the Taiwan understanding and the Beijing understanding, pareho naman ang claim nila. So yung ginagawa nila is they are defending what they believe is part of the archipelago, the Spratly Archipelago. Nansha ang tawag ng mga Chinese, both in Beijing and Taiwan, and the Vietnamese, I think, Qingdao. Okay. I don't speak Vietnamese, so sorry nila po sa ating mga kapatid sa Vietnam. So kaya ang Vietnam at China, they consider the occupation ng Pilipinas ng Second Thomas Shoal or ng Ayungin Shoal as illegal. So hindi lang yung China ang umaangal na nandiyan ng Pilipinas. Okay? But for us, sa Pilipinas, before we believe na ang Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal ay part ng Kalayaan Island Group. Okay? That is also an archipelago. Ngayon, hindi na natin naririnig na, okay, kaya sa atin ang Second Thomas Shoal dahil part siya ng Kalayaan Island Group. Kaya siguro hindi na sinasabi yan kasi nga yung South China Arbitration decision obliterated the Kalayaan Island Group. Dahil ang sinabi doon ay wala daw unity ang Spratlys. So, ang effect is both the archipelagic claim ng Vietnam ang Vietnam and China ay pwedeng maapektuhan. But of course, Taiwan and China, both Beijing and Taiwan, doesn't accept the ruling. Vietnam is not included, so hindi sila apektado. Malaysia is also not affected by the ruling. So ito ngayon ang ating hinaharap, no? Ano ba to? Pagtatanggapin natin ng 2016 South China Sea Arbitration, malulusaw na yung Kalayaan Island Group. Hindi na siya isang archipelago, kundi separate islands. Okay? Separate islands, and we have to defend our claim in each. Kasi
Before kasi, you can only defend several and then you claim the entire archipelago. Ganyan kasi ang doctrine niya, no? The parts are determined, the future of the parts are determined by the principal parts. So yan ang kanilang pag-iisip yan. So pag nakita natin dito, no, the numbers given by the Philippine Navy, 28 missions sa iyong disputed areas, 3 beses nagkaroon ng insidente. Anong masasabi natin pag ganyan yung number? 3 out of 28. What do you think? What should we of course, no, ang ideal natin ay wala, 0. Pero is that realistic given that this is a territorial dispute? Oo. Kumbaga, kasi So ang 10%. Apa. 10% Admar at MJ. 10% last year. Only 11%. O ano na yun, i-round off na natin. 11%. Bakit tayo bakit? So, ibig sabihin, majority ng supply missions, overwhelming majority, ay wala namang insidente. Ibig sabihin, Nakakalusot. mapayapa pa. Mapayapa. Hindi naman nakakalusot. Kasi yan ang modus vivendi dyan eh. Hindi ba? Modus vivendi yan sa Spratlys eh. Diyan lang talaga sa Second Thomas Shoal, may problema kasi nga ay may kasunduan na huwag magdadala ng construction material. And this is a fact. So, at itong kasunduan na to, before pa ito kay Duterte. No, this was even reported by Inquirer. I believe this was in 2013 or 2012. Na si Gasmin mismo nagsabi na we will honor the agreement. So, bakit, ano bang pinagtataka na? Ang hirap kasi, ang nangyayari kasi ngayon, bakit natin pa binabago-bago yung history ng mga bagay-bagay. Kaya parang everything is fresh to us. We don't know what's going on, na madaling maapektuhan ang damdamin ng mga Pilipino dahil hindi nila naiintindihan ang konteksto ng mga nangyayari. Ang pinapalabas pa nga nila ngayon, sekretong kasunduan. Sabi nga ni Attorney Harry, matagal na yan sinasabi sa mga press briefing niya, ang DFA rin sinusuportahan yan. In fact, sabi mo nga, meron ng kasunduan si Defense Secretary Volter Gasmin ng Pinoy administration pa ang nagsabi. So before pa yan, meron ng ganyan. Bakit parang ayaw nilang tanggapin? Bakit parang bago, di ba? Oo, at ang sinisiraan nila agad, ang mga Duterte na naman, si dating Pangulong Duterte. Kasi nga, Admar at MJ, alam nyo na kung bakit nila ginagamit itong China threat. This is really about destroying the Dutertes. Di ba? Sunod-sunod, sabi nila si Sara kailangan magsalita. Vice President si Sara eh. Saka ano sasabihin niya? Pwede bang sabihin ni Sara na hindi naman ito na pagkasunduan natin noong tayo tumakbo noong 2022, bakit ako magbabago? Hindi ba? Hindi rin naman kasama si Sara sa mga patakaran diyan. Hindi ba dapat nagpapatawag ano itong National Security Council ba 'yon? Yung pinapatawag yung mga ex-president saka yung vice president in order to brief to brief about the security. Okay. So, lilinawin ko lang no, nung Inquirer ay May 29, 2013, no? Meron silang report. Sinulat ito ni Francis Mangosing, May 29, 2013. Ang title is China Raises Concerns Over PH Reported Development Plans on Ayungin Shoal. So ang sinabi dito ni Gasmin, okay, ay they were concerned with the Philippines coming up with structures, additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her that the ship that is moving towards Ayungin is only for provision of food and water for soldiers who are there. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Volter Gasmin sa Inquirer tungkol sa sinabi niya sa Chinese ambassador to Manila. Okay? So, sabi ni Gasmin, we will not violate the agreement not to construct new structures. So, this was in 2013.
Okay? And I believe this was even before 2013. Kasi remember, gaano nakatagal lang dyan yung BRP Sierra Madre? 1999. Let's have a wider view, no? Buksan natin ang ating kaisipan, basahin natin ang kasaysayan. 1999 pa yan dyan, na-stock. Anong petsa na? 2024. So yung mga pinanganak ng 1999, just me, yung mga more than an adult na, 23 years old na ba yung mga pinanganak ng 1999? Anyway, so from 1999 up to 2024, yung mga may kaisipan na nun, nagkaroon ba ng ganitong pagbubugso ng damdamin para sa Ayungin Shoal? Ikaw, MJ at Admar, mga magkakasing edad naman tayo. Tama. Check. Tumawa. Wala. Ngayon lang. Actually, ngayon lang siya nagkaroon ng issue na ginawa ng propaganda. Halata naman, propaganda to eh. Di ba meron pang ganitong pagbubugso ng damdamin? Wala akong, ano pa yun mainstream, yung wala pang social media noon so ang pinapanood pa natin noon, mainstream media, wala pa naman, meron na bang SMNI noon from 1999 to... Wala pa, early 2000 wala tayo. pa. Oo. Di ba, bakit walang ganong pagbubugso ng damdamin noong mga panahon na yon? Anong meron? Bakit ngayon biglang nagkakaroon ng pagbubugso ng damdamin? So dapat tayong mga magtatanong, anong pinagkaiba from 1999 to 2024? Di ba? Or 2023, diyan man kayo madalas mag-ingay. Di ba? Anong pinagkaiba nun? Di ba? Lawakan po natin ang ating pag-iisip. Dahil kung hindi natin lalawakan, ay nakakahiya naman po sa mga susunod na henerasyon. Dahil babasahin nila ang kasaysayan na ito, no, in the future, na wala na itong mga trolls na magpipigil sa kanila na alamin ang katotohanan. Because everything is out there, no? Pinipigilan lamang ito lumabas ngayon dahil nga may mga hidden agenda, di ba? Pero bakit ngayon kayo nagngangawa? Bakit ngayon itong kung kailan itong magkaroon ng away ang Amerika at China? Hindi kasi magkaaway, hindi friendly pa yung United States noon sa China no, from 1999 to at least 2013. So nagkaroon lang naman diyan ng bonggang-bonggang sigalot nung nagkaroon na ng pivot to Asia itong United States, at dahil nga nangangamba na sila dito sa China na mauungusan na sila. Yan ang katotohanan, no? Dahil kung talagang kung gusto niyo magalit sa China, wala naman tayong magagawa, karapatan naman yan. Pero isipin niyo kung talagang papaano nakasurvive yung mga nagbabantay dyan na papalit-palit from 1999 hanggang ngayon. Ano ba yan? Nag-teleport ba yung mga yan or hindi? Diba? Kasi nga yan, may kasunduan na papayagan itong pagdadala ng pagkain, for daily needs. Ang kasunduan ay huwag magdadala ng construction materials because nga, there was daw a verbal agreement before. This is not during Duterte's time na the ship will just rust away. Okay? Kasi nga nung 1999 kasi nung yung Ayungin, yung BRP Sierra Madre diyan. Ang claim noon is na-stuck lang daw. Okay, na-stuck. So ngayon sabi nila ng China, nag-offer ang China, di kami na lang magtuto. So sabi ng Pilipinas, hindi ang Pilipinas magtuto. Hanggang hindi na siya nato, hanggang hindi ang naging narrative na hindi na siya stuck diyan, kundi talagang okay, amin naman yan, so diyan na lang yung BRP Sierra Madre. Imagine BRP Sierra Madre I think is our only warship during that time, no? So nandiyan na siya. So parang ang naging development is hindi na siya i-construct. It will just rust away. And sabi nga ni dating Defense Secretary Gasmin, meron talagang kasunduan
Okay? Uulitin ko yung sinabi niya noong 2013, hindi po ako nag-report ito, kundi ang Inquirer. We will not violate the agreement not to construct new structures. We told them we're only bringing supplies for our troops. They are like water, food. And then there will be rotation of troops because we can't put our men there permanently or they'll go crazy. So, alamin natin kung bakit nga ba nagkakaano. Are we violating an agreement or not? Hindi ba? At kailangan natin, wag natin kakalimutan that this is a territorial dispute. So kung titingnan mo ito sa ibang territorial dispute, mas benign itong nangyayari ngayon sa atin, no? Can you imagine saan ka nakakita ng territorial dispute na 28 times kang nag-resupply, 3 beses lang nagkaroon ng insidente, yung pa yung may kinalaman sa violation ng agreement ninyong dalawa. Hindi ba? So, lawakan natin ang ating pag-iisip para ang ating damdamin ay hindi basta-basta namamanipula. Kumbaga, SAS, hindi na pag-aralan ng kasalukuyang administrasyon kung sino man ang involved sa pag-craft ng ating foreign policy, itong mga ganap noon. Kasi after ng Pinoy administration, Duterte administration, ganun din, meron ding pakikipag-usap, ganito yung setup, hindi naman kagaya ngayon yung naging tensyon compare noon, do meron pa rin tensyon, pero napag-uusapan kasi nga merong, sabi nga ni Attorney Roque, gentleman's agreement. Anong ginawang pag-aaral? Nag-aral ba sila? Alam ba ng kasalukuyang administrasyon ito or ayaw lang nilang alamin? Well, you know, I was hired as a consultant before of the campaign ng Bongbong Marcos administration on South China Sea issue. Alam ko naman hindi ako nagkulang sa mga bagay-bagay na ito, no? So, I think alam nila. Pero may ibang interest dito. Yun ang nangyayari. Okay, may nagmamando. Alam din to ni Bongbong Marcos. Diyos ko, kaya nga hindi siya sang-ayon sa foreign policy noon ni Pinoy eh. Alam niya ang nangyayari. So may ibang nagmamando dito sa nangyayari ngayon. Kaya siya bumale-bale-balentong. No? Meron tong there is an offer that he couldn't refuse. Okay? I think let's just put it that way. At yung mga nakapaligid sa kanya, yun din yung mga nakapaligid kay Pinoy. So, kaya nagkaroon tayo ng repeat performance ng foreign policy ni Pinoy, mas lumala pa. Okay? Na meron na tayong, di ba, ilan daw yung EDCA sites dati? Ano lang daw? 4 additional lang daw siya. 4 additional lang. Bakit ngayon ang lumalabas na? Sila na mismo nagsasabi, 17 na or 15. Ilan na ba nabalitaan ninyo na sinabi officially? Mga ganyan yung bilang sa nabanggit mo. Pero SAS, balikan lang natin kasi nahanap natin yung mismong pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona yun, nabanggit at least galing mismo sa kanyang bibig. Ito, panoorin natin. With respect to our place in the community of nations, the Philippines shall continue to be a friend to all, an enemy to none. The Philippines has always been open and welcoming to all our foreign friends and visitors. That is our worldview. That is our culture. But let me be clear. We are very jealous of all that is Filipino. We will be a good neighbor, always looking for ways to collaborate and cooperate with the end goal of mutually beneficial outcomes. If we agree, we will cooperate and we will work together. And if we differ, let us talk some more until we develop a consensus. After all, that is the Filipino way. But we will not waver. We will stand firm in our independent foreign policy with the national interest as our primordial guide. Okay. So, yan, ayan. So, malinaw na. May mic na ako. Okay, yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay naganap unang sona niya, July 2022. Okay, so ayun na, di ba?
Pag hindi daw nag-agree, di pa nag-agree, let's talk some more. So, ibig sabihin, mag-usap. Kayo ba dyan, no? SMNI, may nabalitaan na, ilan na ba ang diplomatic missions na pinapupunta ni Bongbong Marcos sa China para magkaroon ng talks? Negative. Diba? Wala. Diba parang, wala parang lahat na nagsasabi, lahat na nag-o-offer ng magandang suggestion at solution dyan, tinatawag nilang traidor. Diba? At ano-ano pa. So, ano ang gusto ninyong solution? Kung gusto nyo naman ng bakbakan, no? Well, go ahead. Diba? Kung gusto nyo ng bakbakan. Pero, sana i-cancel yung mga passport ng mga politiko, no? Para hindi ito makakalabas ng Pilipinas pag nagkasimulaan ng bakbakan, 'di ba? I think hindi akala siguro ng mga Pilipino parang video game ang bakbakan. At akala nila magsisimula ang bakbakan sa pagputok ng baril. Hindi din magsisimula. Well, magkakaroon kayo ng economic pwede pa kayo magkaroon ng economic trade war. Diba? Ng your own trade war with China. So, what do you think will happen if that starts, diba? At halos lahat ng necessities natin ay ini-import natin, no? At ito'y dumadaan ng South China Sea. Okay, post-carbon ships. Imagine, rice, medicine, at iba pa, at gasolina. So imagine kung anong mangyayari sa presyo ng bigas, ng gasolina, kapag nagkaroon ng sigalot dyan sa South China Sea, pag nagkaroon ng bakbakan talaga dyan. Sino ba ang masasaktan at maapektuhan? China ba? Hindi. Maapektuhan dyan Pilipinas. No? Inuumpog lang natin yung ating sarili sa pader. At feeling natin ay pagpaulit-ulit nating inuumpog ang ating sarili sa pader, ay mawawasak natin yung pader. Hindi ba? I-try ninyo, iumpog niyo yung ulo niyo sa pader, tingnan natin kung ano yung unang mawawasak. Yung pader ba, yung ulo niyo. Diba? Ganyan na nangyayari ngayon eh. Kaya ako, I think, matatalino naman siguro itong mga nasa gobyerno, no? Kaya ito ay mayroon itong ibang pinaggagamitan. And I think it's really all about destroying Duterte. At parang magandang gamitin itong China, no? Lalo na itong China threat na ang pangalan ng Duterte sa China, ganyan, pero hindi na ang nakakalimutan nila. Nung tumakbong presidente si Digong, malinaw ang kanilang mga sinabi tungkol diyan, no? Yung jet ski, yan ang madalas nilang ginagamit, pero hindi naman yan talaga ang foreign policy ni Duterte. Tinupad niya ang kanyang totoong foreign policy nung siya ay tumakbong presidente. Hindi siya nagbago. At at hindi bumaba ang kanyang popularity sa kanyang approach. Okay? Actually, may mga survey noon na majority ng mga Pilipino ay satisfied sa kanyang approach noon. Hanapin niyo yung SWS survey ba yun, or Pulse Asia, tungkol din sa performance ng 30 admin sa mga iba't ibang issue. Diba? Kasama na dyan yung sa South China Sea. Mm-hmm. So, hindi natin makakakita ang mga totoong nangyari noon. Ngayon, gusto lang nilang sirain si Duterte dahil nga uso ngayon ang maging anti-China. Pero, wag sana silang magkamali na mag-escalate ito dahil kawawa ang mga Pilipino. Sas, basahin ko lang ulit itong naging post mo sa March 26 ata ito na post, di ba? At ang nabanggit mo nga rito ay kung ano yung dahilan na nakikita mo na bumaliktad ang foreign policy ng ating Pangulo, at nabanggit mo nga na hindi maisasantabi, hindi mo pwedeng ihiwala yung posibilidad din na para yung mga frozen assets ng ating Pangulo, possible, yan ang dahilan. Kumbaga, nagkaroon ng cash sunduan ba para mangyari itong mga ganap ngayon? Well, Admar MJ, no, hindi natin ito pwedeng tanggalin sa usapan.
dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng bawat isang Pilipino at ng mga tao sa iba't ibang mundo na ang karamihan sa mga assets ng pamilyang Marcos ay nasa Amerika at nasa mga bansang kasapi ng NATO. Okay? Meron sila First Lady Imelda Marcos na rin dati nagsabi kung saan-saan yung mga bangko na yun. Kasama na yun sa Belgium. Di ba? May mga interview siya dyan before. Di ba? Meron din sa United States. Meron din of course sa Germany, Switzerland. Okay. So, kung ikaw, meron siyang frozen assets. Okay? At si Bongbong Marcos ang executor ng real estate ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. This is their best chance to get their frozen assets dahil nga presidente sila. They can control everything. Hindi sila aasa sa nakaupong presidente kung paano kunin yung pera, di ba? Will all be theirs. So, I think naman, no, it's not too much of a speculation na this played a huge role. Dahil, kailan ba nila makukuha yung assets nila? Kung wala sila sa kapangyarihan at wala silang maibibigay in return, doon sa mag-unfreeze ng assets. And I think this was the perfect opportunity to do that. Sas, on another note, mismong si Senator Amy Marcos ang nabahala dito sa EO 57, National Maritime Council. Binasa natin yung EO. Matindi itong Section 5, Paragraph F, coordinate support for the prosecution of apprehended violators. Di ba pang mga saklaw ng EO na ito? Ano bang tingin mo dito sa EO 57? Well, yung EO 57 naman, no, na parang ano ba yung bago? Parang, okay, gumawa ulit tayo ng bagong department para sa maritime domain awareness. Good, well and good, no? Pero ang ano dyan is, I think meron dyan section na empower yung National Maritime, ano bang tawag sa kanila? National Maritime Council. National Maritime Council. Meron dyan provision on accepting foreign donations. Section 7 yan. Authority to accept assistance and or donations. Foreign donations, hindi lang to local, foreign donations. Bakit may ganung provision na pwede silang tumanggap ng foreign donations? 'Di ba? Anong yan? Hindi ba na yan ang nakakapagtaka diyan. Ano ba yung grupo na yan? 'Di ba? Para tumanggap ng foreign donations. So ano yan, bribery? Bribery from foreign interest sa kanilang gagawin? 'Di ba? Hindi ko naman sasabihin kung sino yung bansang pwede mag-donate diyan sa council na yan para remember, that's National Maritime Council will actually create policies na aprubahan ni Bongbong Marcos. So, imagine they can accept foreign donations. So, alam naman natin na pag may nag-donate, yung nag-donate ay may impluwensyahan yung policy making. Hindi ba? Ganyan din naman pag eleksyon, di ba? Pag nagdo-donate sa'yo ng malaki, nakaka-impluwensya sa'yo. Di ba? Kaya ito si Duterte, siya tumatanggap noon ng mga donations sa mga oligarko. Di ba? Tayo naman mga Pilipino, bilis naman, hindi na, mabobola ba tayo dyan? O, pag nakalagay dyan na foreign donations, at yan ay policy making, anong tawag dyan? Diba? Hindi naman yan DSWD. Diba? Diba? It is about foreign policy. Can you imagine, tatanggap ka ng is a foreign policy arm. Gobyerno na magbibigay ng policy suggestion sa presidente na aksyonan niya at magpapa-implement doon sa yung isa pang WPS Center. Ano ba yung isa? Tapos tatanggap ka ng foreign donation. Ano to? Eleksyon. Diyos mio, matatanda na tayo para hindi natin malaman kung para saan yung pagtanggap-tanggap ng donation na ganyan Sas, may mga tanong yung ating taong bayan. Usually sa mga nababasa namin sa comment.
Tinatanong nila, ano bang totoo na terminolohiya? South China Sea o West Philippine Sea? Bilang foreign relations scholar, ano ba ang tunay dyan? Well, para sa mga Pilipino, it's called West Philippine Sea. But it's international name. Ito kasi ang kaguluhan dyan, no? So, yung Aquino administration ay nag-imbento ng West Philippine Sea. Yung West Philippine Sea ay nasa South China Sea. So ngayon, hindi rin alam ito ng mga tao or ng mga navigators kung ano ba to, saan ba tong West Philippine Sea. Dahil hindi naman natin to pinadala sa United Nations, hindi rin natin to pinadala dun sa, I think it's International Hydrographic Organization, yung responsible sa paggawa ng mga navigation maps at yung pagpapangalan ng mga dagat, 'di ba? Hindi rin natin to nilagay doon. So yung West Philippine Sea, ito actually ay panggulo itong terminolohiyan ito. Dahil nakakalimutan natin na ang UNCLOS, okay, yung UN Convention of the Laws of the Sea, meron itong provision specifically sa kung anong uri ng maritime ng dagat. Okay? Kung semi-enclosed o enclosed sea, katulad ng South China Sea, merong ibang duties dyan. Okay? I believe it's Article 123 or 132. You can just help me find it no, sa UNCLOS on semi-enclosed and enclosed sea. I think it's 132 or 123. Yung South China Sea is classified as a semi-enclosed sea. At ang duty dyan ng mga coastal states o yung mga bansang nakapalibot dyan ay mag-coordinate. Okay? Kasi nga, iba kasi ang semi-enclosed at enclosed sea. Napakamaselan ng ekolohiya niyan. Hindi yan katulad ng Atlantic Ocean at Pacific Ocean, masyado nang malawak yung dagat. No? Na hindi gaano makaka-apekto yung activity ng isang coastal state sa the rest of the Pacific Ocean dahil nga sobrang laki. Pero when it comes to the South China Sea, which is a semi-enclosed sea, mas maselan ng ekolohiya na yan. Kaya ang UN Convention of the Laws of the Sea, meron siyang special law regarding that kind of sea. At ang duty is mag-coordinate. Ang mga coastal state mag-cooperate sa kanilang pag-implement ng kanilang rights and responsibilities. So we actually have a duty to cooperate and coordinate with each other. So, yun ang dapat ginagawa natin. Okay? Kasi itong ginagawa natin, this is very unsustainable. Gaano ba katagalin nyo sa tingin ninyo matatapos itong gulo na ito sa kakagawa yung ganyan? Di ba? Ano bang timeline ng mga Pilipino? Diba? Ano bang timeline natin? Is our timeline 150 years, 100 years, 10 years, 5 years? Diba? At kailan nyo ba gustong magkaroon dyan ng improvement? Okay? And of course, dapat alamin ang ilagay na isaksak na atin sa ating puso't damdamin, we will never get to that we want. No? Because this is a territorial dispute na ilang dekada na. And we have to accept that fact. Dahil kung hindi natin to accept natin itong fact na to, we will continue to pursue policies of wishful thinking. Isa pa sa tanong, bago ko ibalik ang bola kay partner Edmar, kung tatanggalin ba raw ang BRP Sierra Madre, maayos ng lahat? Well, ang kasunduan nga, di ba, it will just rust away. Okay? Ako, ang aking maipapayo dyan, no? Kailangan ng Pilipinas at China, they have to accept the fact na both of them cannot just give up their claims. Okay? I'm not just talking about BRP Sierra Madre. You know, China has to accept the fact that it is not realistic that the Philippines will give up its claim. And the Philippines has to accept the fact na China will not give up its claim. Kahit gaano pa kayo kalakas magsisigaw sa Facebook. So tayo, anong gagawin natin given this fact? We have to find a creative solution to the impasse. Diba? Paano? Tingnan natin kung how can we jointly develop them.
Yung joint development, yan talaga ang panawagan noon ng mga matitinong tao. From the 90s onwards. Ngayon na lang sinakop ng mga warmonger at mga oligarko itong usapin dito. Kasi dati joint development talaga ang panawagan. So let's see how can we turn the area into a zone of joint development. Kasi kung ganito, kung drama ang gusto ninyo, wala tayong ma-achieve. You know, magagalit lang tayo, magagalit. Kaya kailangan tayong maging creative. Okay? Let's find. Kasi ano na to, no? It's already 2024. There are different ways on how we can actually pursue joint development. Diba? Kasi kung hindi kahit wala isa sa inyo magi-give up ng claim, then gawin natin, let's shelve this issue and let's pursue some form of joint development. Ipapag-usapan natin to. Diba? At yung issue, yung issue ng sovereignty, let the future generation resolve it. At baka nga nung pagkaroon ng ganoong time, baka hindi na uso ang sovereignty. You know, because sovereignty ang konsepto ng sovereignty will be redefined. You know, especially with the current environmental issues that we are facing right now. So, pero right now, let's create conditions for joint development, cooperation, at sustainable solution sa ating sigalot. And this requires patience. Because this is gradual change. Kasi incremental change yan no? Kasi hindi mo yan pwedeng basta sabihin na lang natin na okay, babaguhin na natin lahat. No, it's incremental change. Just like in your relationship, no, pag nagkaroon kayo ng away ng iyong partner, ng iyong kaibigan, ng iyong mga magulang, dahan-dahan ninyong ina-unpack ang iyong away para magkaroon kayo ng middle ground. And it is the same thing. Yung maraming Pilipino napaka-unrealistic ng kanilang expectations, no? Sabi nila, nung panahon naman ni Duterte hindi naayos. Ano bang gusto nila? 'Di ba? What exactly is it that you want? 'Di ba? Nagkakaroon ng you have to look at the incremental improvements, no? Those incremental improvements will accumulate. Ngayon, tinapon natin yung incremental improvements na iyon. And what do we have right now? Do you love what we're having right now? Do you really think na itong nangyayari ngayon ay mapupunta sa isang solusyon na matutuwa ang future generation sa atin? Let's be honest to ourselves, no? Dahil kung hindi tayo magiging honest sa ating mga sarili na mali itong ginagawa natin, baka kailangan na magbalot-balot ng karamihan sa atin bago sila madamay sa bangin na patuloy na tinatahak ng foreign policy ni Bongbong Marcos. Sas, may tuturing bang military activity ang resupply mission sa BRP Sierra Madre? Well, that I don't know. Maybe, well, it really depends, no, on how you define it. Ikaw mismo. Depende kung anong resupply mission. Ano mag-supply mo? If it has a military purpose, then it's a military activity. If it's for a humanitarian purpose, yung pagkain, tubig, etc., is okay lang. Actually, the situation itself is military in nature. Diba? Kasi nga, nandito yung BRP Sierra Madre, may mga sundalo tayo dyan. So, ganun yung ating nakikita dyan. Na it's already military in nature, ang occupation dyan. May nabanggit itong si Associate Justice Carpio. I-quote ko lang siya. Last March 6 ito na isang press conference dyan sa Parangkapihan, dyan sa Manila Hotel. Ang nabanggit niya, and I quote, "Resupply mission to BRP Sierra Madre constitute military activity and thus outside the scope of UNCLOS and compulsory arbitration. So for the country to lodge complaints against harassment by China before the UN, the Philippines should now shift to civilian activity so we can go back to arbitral tribunal."
And di ba meron ding iskabilang din sa inihain nating reklamo dyan sa UNCLOS, ito nga ang paghaharang ginagawa ng China sa ating mga vessel. Pero ang nabanggit nga dito ay quintessentially ang military situation, yung parang common or typical na nangyayari dahil disputed yung area. And during nga dito sa nabanggit na UNCLOS, sa kanilang decision, hindi sila makakapag-decide or wala sa kanilang jurisdiction na may papanigan sila or yung sa hatol nila once na ito ay ganito ang usapin. I-quote ko lang din yung isa pa nilang nabanggit doon sa kanilang desisyon, yung sa 2016 na decision sa PCA, Permanent Tribunal. Itong arbitration, sabi dito, the convention, however, does not address the sovereignty of states over land territory. Accordingly, this tribunal has not been asked to and does not purport to make any ruling as to which state enjoys sovereignty over any land territory in the South China Sea, in particular with respect to the disputes concerning sovereignty over the Spratly Islands or Scarborough Shoal. None of the tribunal's decision in this award are dependent on a finding of sovereignty, or should anything in this award be understood to imply a view with respect to question of land and sovereignty. Laging nababanggit ng ating pamahalaan na ginagamit natin itong arbitration, itong desisyon ng UNCLOS, kaya meron tayong ganyan-ganyan. Always nila sinasangkalan nga itong naging desisyon. Yet, ito yung mga bagay na hindi pa masyadong naipapaliwanag sa taong bayan, Sas. Well, marami naman nagpapaliwanag niya, no? Noon pa, ayaw nang makinig ng mga tao at yung iba is pinagpipilitan nila ang maling interpretasyon ng 2016 South China Sea Tribunal decision. Diba? Marami rin hindi nila alam. Halimbawa, sinasabi nila ang nag-decide ay ang Permanent Court of Arbitration. Maling-mali ang information na yan. Because the Permanent Court of Arbitration is just a registry. You know, it was the South China Sea Tribunal. No? At yung tribunal judges na yon were paid by the Philippines alone. Usually kasi ang arbitration, kayong dalawa ang magbabayad equally. Diba? Halimbawa, kayong dalawa ni MJ at ni Edmar, nag-arbitrate kayo, pareho yung babayaran yung arbitration judges. 50-50 kayo at pareho kayong pipili ng judges. Okay? So it's the South China Sea Arbitral Tribunal. So yun ang hindi na ipapaliwanag sa mga tao na una-una, it was never about sovereignty or territorial sovereignty or deciding on who has sovereignty over which yung South China Sea Tribunal. So, kaya nga mali na sinasabi na okay, wala nang kailangan umalis ng China kasi ganyan, wala namang nakalagay sa South China Sea Tribunal decision. Yung ganyang sinasabi ninyo. Actually, ang sinabi pa ng Pilipinas dyan, okay, you can search this in the 2015 decision ng South China Sea Tribunal on jurisdiction and admissibility. Doon mismo sinabi, no? During the hearing, the Philippine lawyer said that the arbitration was not was pursued without prejudice to the territorial assertions of China and other claimant states. So yung mga lawyer na nakikinig, anong ibig sabihin pag sinabi ninyo sa isang hukuman na ang inyong ginagawa is not to prejudice the territorial assertions of China and other claimants? Napakalinaw yan. Nandyan yan sa South China Sea Tribunal Decision 2015 on jurisdiction and admissibility. Available naman yan online. Diyos ko, basahin naman ng mga Pilipino yan kahit kung may time sila at nang hindi sila basta-basta naluloko ng kung sino-sino, lalo na yung may mga personal na interest sa nangyayari. Yung pinangangambahan na posibleng lumala pa ang epekto nitong sigalot dyan sa South China Sea at mangyari sa atin yung kagaya na nangyari sa Ukraine, tingin mo aabot sa punto yung China na sa ganyan, na makipaggera? Or simpleng economic sanction lang, babawiin nila yung kanilang import at export dito, bagsak na agad yung Pilipinas? Well, hindi naman nila kailangan mag-sanction laban sa Pilipinas, no? Yung mga kumpanya nag-export sa China, they can actually just
stop importing materials from the Philippines. Hindi kailangan mag-sanction ng gobyerno ng China. Lalo na pag itong mga kasi I believe wala pa masyadong news in Chinese local media about this. Kaya hindi pa nagagalit ang 1.6 billion na mga Chinese. Now, kasi ganyan ang Chinese government, no? They're very pragmatic. They want as much as possible that their citizens kasi very nationalistic ang mga Chinese, mas grabe pa yan sa mga Pilipino, ha. Pag ito ay nag-spread sa Chinese social media, pag ito ay naging isang trending topic sa pang-araw-araw na buhay ng mga Chinese government doesn't really need to impose sanction on the Philippines, no? It's the Chinese people themselves that would stop importing from the Philippines. And anong sa tingin natin? Ano sa tingin natin ang mangyayari sa Pilipinas? Diba? Kung mangyari ito, Sas, halimbawa, hindi magkakaroon nga ng gera, hindi na sila mag-i-import, hindi na rin sila kukuha, hindi na sila mag-i-import, ititigil na lang nila yung pag-export papunta dito sa Pilipinas, di ba sinasabi, ironclad yung pagiging BFF natin sa US, papalitan nila kasi hindi nila ma-activate yung MDT. Malabo na yun kasi kung hindi gigera papasok sa gera ang China, anong gagawin? Si US yung papalit sa China. Okay, kami ang pupuno ngayon. Kasi yan yung sabi nila, super BFF sila. Kami ang pupuno sa nawala sa inyo. Well, di punuan nila. Paano ang pupulaan? Gaano kamahal ang mga produkto galing ng United States? Kaya yan ng mga mahihirap? Diba? Kaya ng mga mahihirap bilhin ang mga produkto na galing Amerika. Saan sila kumuha ng pera? Diba? Kaya nin mag-i-import ka sa United States. Wala naman tayong free trade agreement with the United States. Diba? Meron tayong RCEP. Nakasama tayo sa RCEP. Ito yung free trade agreement dito sa Asia, sa Southeast Asia, diba? Well, kung gano'n ang mangyari na magkaroon tayo ng trade, mawasak ang ating... Kasi nakikita nyo, no, unti-unti nang winawasak ng mga warmongers ang ating relasyon with China. Wala pa tayo dun sa pagbabaklas ng trade. Ang inuuna nila is yung people-to-people. People-to-people exchanges, wala na yan. Scientific cooperation, wala na yan. So, unti-unti nilang binabakbak. Siyempre, hindi pa nila kayang bakbakin yung trade relations natin sa China kasi itong mga kabarkada ng Pangulo, merong negosyo sa China. No? Yung brother-in-law nga ni Bongbong Marcos, si Martin Araneta, ay recently nakipag-business deal sa isang Chinese state-owned company on construction materials. I think it was it's not EEI. I think the local company in the Philippines is EEI. So hindi aabot. Kaya nga ito is, I think, this is really about destroying Duterte. Gusto lang niyang pakita na siya ay, kita mo, nilalabanan ko ang China, pero si Duterte hindi ganito, mas magaling ako kay Duterte. Pero mga Pilipino, hindi naman ito, alam naman nila kung ano nangyari sa panahon ni Duterte, no? Yung panahon ni Duterte, hindi nilagay ni Duterte ang Pilipinas na mapahamak. Nung panahon ni Duterte, it was the highest number of Chinese tourists in the Philippines. And umabot ito ng ilang milyon, okay? And ang mga Chinese tourists, iba itong gumastos. Tanungin niyo yung mga maliliit na mga bankero at mga tourist guide dyan sa mga tourist spot natin kung gaano ka maggasta ang mga Chinese tourists because this is really the disposable income. But right now, alam niyo kung ilan mga Chinese tourists sa Pilipinas? Hindi pa nga umabot ng 500,000 if I'm correct or it was very very small. Like hindi na siya bumalik ng golden age of tourism ng Pilipinas. And this is like the golden of tourism industry all over the world for Chinese tourists dahil sa dami nilang perang disposable. And maraming maapektuhan sa ating ginagawa. And I think alam nila ito, and maybe they just want to do this right now in order to really destroy Duterte, especially na magkakaroon ng elections 2025.
Mhm. Sas, nabanggit mo kanina yung joint exploration, mas mainam na ganyan na lang, magkasundo ang mga panig. Pero recently lang din, nagkaroon din ng desisyon ang Supreme Court ukol dito sa Joint Marine Seismic Undertaking ng China National Offshore Oil Corporation, Petro-Vietnam, sa Vietnam naman ito, and PNOC na unconstitutional. Ano ang magiging implikasyon nito? Sinarahan na ng Supreme Court. So medyo malabo na kung magkakasundo. Parang hindi nagtutugma ang lahat. I think I'm not really familiar with local law, no. Pero I think there are workaround sa mga ganyang bagay. Why don't you declare the EEZ of the Philippines as a special economic zone? Diba? So that you can have a more flexibility. So we have to be creative, no. If that is a roadblock, I'm pretty sure there is a way out of it. No, it's not gonna be set in stone. Otherwise, di maganda na lang tayo, magbalot-balot na lang tayo kung ayaw natin ng creative ways on how to have a sustainable solution to our country. Mhm. Nakikita mo rin ba na itong issue dyan sa South China Sea ang ginagamit para makakuha ng simpatya sa tao at makalimutan yung pagkukulang nila sa taong bayan? Pero kung pagbabasehan naman natin ang mga survey, nananatiling mababa pa rin ang halimbawa dito sa issue sa South China Sea. Mas concerned pa rin ang mga tao, kahit nga yung Chacha, di ba? Ayaw nga nila sa Chacha. Kumbaga, kung pagbabasehan mo yung mga nakalipas na survey, nasa mababa pa rin ang Chacha sa primary concern ng taong bayan. Nasa pangunahing concern nila ay itong inflation, trabaho, yung katiyakan para sa kanilang kalusugan, Sas. Number one, ang inflation na problema ng mga Pilipino. Diba? I think 70% yan ang talagang number one concern nila. At 5% lang yung South China Sea territorial claims ng Pilipinas. 70%, no? Mga tao na talagang concern na sila sa inflation. Tapos gusto mo pang magkaroon ng bakbakan. Ano man sa tingin nyo ang mangyayari sa inflation pag nagkaroon ng bakbakan? Bababa, tataas, magiging pareho. Diba? Isipin nyo nga, tataas pa yan lalo. Yung inflation, siguro magkakaroon yan ng hyperinflation, no? Dahil lahat, karamihan ng basic necessities natin, ini-import po natin. No? At alamin nyo kung saan natin ini-import karamihan ng basic necessities natin, di ba? Yung mga companies, saan ba sila kumukuha ng supply? Kaya nga ako, no, kung gusto talaga din makipagbakbakan, lalo na itong ating mga security experts, mga security think tank, kung gusto yung makipagbakbakan ng mga Pilipino, go ahead, buyuin nyo ng buyuin. Pero pag nagkaroon na, nakita na natin ang resulta, dapat merong managot kung bakit ganun yung naging resulta. At ang magiging resulta ay hindi magpakaya-ayon sa bawat sa Pilipino. Yan ang sinasabi ko. Siguro sa huli na lang, para sa ating mga kababayan, paano ba nila dapat, ano ba ang role ng taong bayan ukol dito? Ano bang may papayo mo sa ating mga kababayang Pilipino sa bansa? Marami din tayo nanonood ngayon sa iba't ibang panig ng mundo na may mga pamilya din at nag-aalala. Kasi nga, akala nila lalago na ang ating ekonomiya dito, considering yan yung laging pinagmamalaki every time na nakakaalis, nakakapunta sa ibang bansa ang Pangulo, pinagmamalaki, meron tayong mga pledges, meron mga paasa na nakuha tayo, meron tayong pagluluwag sa economic restriction, meron pa dito sa, yun nga, yung sa Chacha na maghihimok ng mga foreign investors at baka nakalimutan natin, yung controversial din na Maharlika Fund. Anong nangyari na doon? Mas marami bang mag-i-invest noon considering meron tayong gulo dito sa South China Sea? I think mga Pilipino very street smart ito. No? Alam nila kung ang nangyayari ay mapupunta sa peligro at alam nila kung hindi. I think kung gusto nyong magalit, kung dahil sa nangyayari sa ginagawa ng China, you are entitled to your emotions.
Pero, pagkatapos nyo maramdaman yung emotion ninyo, dapat ang sunod yung gamitin ay yung utak. Diba? Tatanungin nyo yung sarili nyo, bakit ko ba nararamdaman ito? Ano ba yung nangyayari? Bakit ba nagkaganyan? Ano ba talaga yung usapin dyan? Hindi ba? Kailangan mong lawakan ang iyong pag-iisip para hindi ka nagdadala ng emosyon mo. Our emotions ang pinakamadaling mamanipula ng mga politiko. Diba? That's very true, even in our individual lives. Kaya nga dapat, tuwing may nararamdaman ka na nakikita ka sa TV or pinapakita sa iyo ng balita at ang una mong nangyayari ay nakakaramdam ka ng kung anumang emosyon, that's your clue na, wait, merong gusto to sa aking iparamdam. At ito ang aking naramdaman, kaya sila nagwawagi. So you have to take a step back, and you have to think long term, not just for your emotions, but for the future generations of Filipino. You have to remember this. Kung nagkaroon ng bakbakan dyan, okay? Let's say nagkaroon ng guerra. I believe ang estimate ay sa isang taon ng guerra, okay, or ng bakbakan, a country suffers at least 5 years of development. So, nagkakaroon ka ng backlog ng 5 years development for every year na ma-involve ka sa gera. So, that's 5 years wasted. Di ba? So, ngayon, ikaw, dapat ka magtanong, kailangan ba talaga na ganito ang approach natin? At ano ba yung gusto nating ma-achieve sa approach natin? Di ba? Kung hindi natin na-achieve yung gusto natin dahil sa ginagawa natin, baka naman may problema doon sa gumagawa ng desisyon. At kung ganun nga, dapat isipin natin na baka kailangan ang palitan ay yung nagdidesisyon para magkaroon ng mas rasyonal na pag-approach sa issue na ito na sustainable ang solution, na merong incremental changes na nag-accumulate upang para mas maging solido at matibay ang changes. And of course, yung hindi iisipin na kailangan ninyong ibuwis ang inyong buhay. Dahil ang solusyon involves sending you to your death, doesn't have any solution. Okay? Kung ikaw ba'y nakikipag-away ka sa iyong asawa, ang solusyon ba ay pakikipagpatayan? Hindi. Ang solusyon ay pakikipag-usap. At katulad na rin ng sinabi ni Bongbong Marcos noong 2022 sa kanyang unang-unang SONA, ang Filipino way ay mag-usap tayo. Kung mag-agree, let's cooperate. Kung hindi pa tayo mag-agree, let's talk some more until we reach consensus. That's the Filipino way. Yan po yung Bongbong Marcos na nawawala ngayon at sana'y makabalik na sa kanyang tunay na sarili. Maraming salamat.